Ay magbabasa sa libro ng Matthew chapter 9. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Sumakay sina Jesus sa bangka at tumawid sa kabila ng lawa. Pagdating nila roon, umuwi si Jesus sa sarili niyang bayan. Doon ay may mga taong nagdala sa kanya ng isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang loob mo. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Nang marinig ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na naroon, sinabi nila sa kanilang sarili, "Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos." Pero alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng masama? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang mga kasalanan mo o tumayo ka at lumakad?" Ngayon, papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na akong anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga ang paralitiko at umuwi. Namangha ang mga tao nang makita nila ito at pinapurihan nila ang Diyos na nagbigay sa mga tao ng ganoong kapangyarihan. Verse 9. Nang umalis na roon si Jesus, nakita niyang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Mateo at sumunod kay Jesus. Habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Mateo, nagdatingan ang maraming maniningil ng buwis at ang iba pang mga itinuturing na makasalanan at kumain kasama nila. Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang mga tagasunod ni Jesus, "Bakit ang gusto niyo ay kumakain? Ang guro ninyo ay kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga makasalanan." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Hindi ang mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Umalis na kayo at pag-isipan niyo kung ano ang nakahulugan ng sinasabing ito ng kasulatan. Hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kundi ang maging maawain kayo. Sapagkat naparito ako, hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan." May ilang mga tagasunod ni Juan na nagpabautismo ang pumunta kay Jesus at nagtanong, "Kami at ang mga Pariseyo ay madalas mag-ayuno. Bakit hindi nag-aayuno ang mga tagasunod ninyo?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno." Sinabi pa ni Jesus, "Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Dahil kapag nilabahan, uurong ang bagong tela at lalo pang lalaki ang punit. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak. At ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at pareho silang magtatagal." Habang sinasabi niya ang mga ito, dumating ang isang namumuno ng sambahan ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, "Kamamatay lang po ng anak kong babae, pero kung pupuntahan niyo po at ipapatong inyong kamay sa kanya, mabubuhay muli." Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya. Mabubuhay siyang muli. Pati na rin ang mga tagasunod niya. Habang naglalakad sila, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae na 12 taon nang dinudugo at hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Sapagkat sinabi ng babae sa kanyang sarili, "Mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa babae ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang loob mo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At gumaling nga ang babae ng sandaling iyon. Nang dumating na si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta
sa libing at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo." Hindi patay ang bata, natutulog lang siya. Pinagtawanan nila si Jesus. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus at hinuwakan sa kamay ang bata at bumangon ito. Kumalat ang balitang ito sa buong lugar na iyon. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, sumunod sa kanya ang 2 bulag na sumisigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pagdating ni Jesus sa bahay sa kanyang tutuluyan, lumapit sa kanya ang mga bulag na lalaki. Tinanong nila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin?" Sumagot sila, "Opo, Panginoon." At hinipo ni Jesus ang mga mata nila at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." Ang nakakita nga ang dalawa. Mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag nila itong sasabihin kanino man. Pero umalis ang dalawa, ibinalita nila sa buong lugar na iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Habang paalis na sina Jesus, dinala sa kanya ang isang lalaking pipi at sinasaniban ng masamang espiritu. Pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at nakapagsalita ang pipe. Namangha ang mga tao at sinabi, "Kailanman ay hindi pa nangyari ang ganito sa buong Israel." Pero sinabi ng mga Pariseyo, "Ang pinuno ng masasamang espiritu ang nagbibigay sa kanya na kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu." Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil sa napakarami na kanilang mga problema, pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Marami ang aanihin, pero kaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin niyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani." Salamat sa salita ng Diyos. Amen Salamat po. kapatid. Amen. Ayun na po, isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa dito po sa Pinas at sa inyo naman po. Good afternoon po sa bawat isa na po. At ngayong umaga ito, no po, ating pong pagbulayan, no po, ang nakaranas ng pag-ibig at kahabagan ng Panginoon, no po. Yung mga tao na lumapit sa Kanya, no po. Yung una, nakaranas ng pagpapagaling ng Panginoon, yung paralitiko, no po. Ang paralitiko nito ay taglay sa kanyang puso yung pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Yesus, no po. Na kung saan sa chapter 9 na to, napakaraming pinagaling ng ating Panginoong Yesus at nakaranas nga po ng pag-ibig at kahabagan ng Panginoon. Pero mayroon din pong mga tao na hindi nila naranasan yung kahabagan at pagpapatawad ng Panginoon kasi hindi sila lumapit sa Panginoon, no po. Dito po ating pong matutunghayan ang unang nakatanggap ng kagalingan sa spiritual at physical, yung nga pong lalaking paralitiko, no po. And then yung kay Mateo naman po, nakaranas din po siya ng pag-ibig at pagpapatawad ng ating Panginoong Yesus, no po, na kung saan yung dating buhay niya, inalis siya ng Panginoon doon, no po. Dahil alam naman natin kung ano yung trabaho niya, no po. Dahil sa kanila pong sa kanyang kalalagayan, ang trabaho na yon, no po, ay sobrang sa paningin ng tao ay sobrang napakasama. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoong Yesus nang siya itinawag, no po, at yung tugon naman po ni Mateo ay ayun nga po, pagkatawag ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay sumunod, no po. Nakaranas siya ng pagpapatawad ng ating Panginoon at doon nakita natin yung paano in-extend ni Lord yung pagpapatawad niya. Hindi lang sa mga Hudyo siya na bahing pinili niya ang pagmamahal at kaligtasan, kundi si Mateo po ay isang Romano, no po, kaya nakatanggap po siya ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And then yun nga po, no po, yung sa pagdadalamhati or sa pag-aayuno, na kung saan, no po, dito matutuklasan natin
Yung pong lumapit na mga alagad ni Juan Bautista, opo, kailangan nila ng pag-aayuno kasi sa sitwasyon na yon, si Juan Bautista ay nakakulong. Pero yung mga Pariseo naman po, no po, alam naman natin, karaniwan ng ginagawa nila ay pakita tao lang. Kunwari, yon na sinusunod nila yung kautusan, yung law ni Moises, pero sa totoong buhay nila, no po, talagang marami yung mga bagay na ginagawa nila na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At ipinahayag ng ating Panginoong Yesus sa kanila na paano nga naman sila magdadalamhati, kasama pa nila ang ating Panginoong Yesus, no po, sapagkat darating din naman ng araw na sila rin ay maghahayuno or magdadalamhati kapag ang ating Panginoong Yesus ay yun, no po, yung kamatayan niya, no po, sa krus ng Kalbaryo, no po. At doon po, no po, ipiniwatig ng ating Panginoong Yesus sa mga tao, kagaya sa mga Pariseo, na ang parang hindi pwedeng hihalo yung tradisyon ng mga tao noon na nakasanayan nila sa mga turo ng ating Panginoong Yesus, no po. Gustong itama ng Panginoong Yesus ang kanila pong mga maling gawain, no po. Kaya patuloy na tinuturuan sila ng Panginoon upang sila ay makalaya sa ganong pamumuhay, sa ganong tradisyon, no po. Bagamat kung makikita mo yung mga tao na yon, talagang parang sa atin yung radikal sila, no po, sa kanilang nakagisnan, no po, pero sa totoo wala pa silang totoong ugnayan at relasyon at totoong pananampalataya sa Panginoong Yesus, no po. At dito rin po yung nakaranas din ng dalawang buhay, no po. Buhay, yung babae na dinudugo ng 12 taon, no po, na nakaranas siya ng kagalingan. At yun din pong bata na namatay na, nakaranas din po siya ng muling pagkabuhay, no po. Binigyan siya ng buhay ng ating Panginoong Yesus, no po. Doon din po yung sa mga bulag, no po, nakaranas din sila ng kahabagan ng Panginoon, no po. No, ang sarap ng sabihin ng Panginoon, ano yung ibig niyong gawin ko sa inyo, nice po namin makakita. Yun, talagang ipinagkaloob ni Lord yung kahilingan nila. Amen. At ganoon din po sa Pipe, no po, ang naging kadahilanan nun dahil inaalin siya ng masamang espiritu. Pero dahil makapangyari ng ating Panginoon, no po, wala talaga makakatalo sa kanyang kapangyarihan. No, hindi gumaling ang Pipi na nakapagsalita sapagkat lumayas na sa kanyang katawan, no po, yung masamang espiritu. At nakita rin natin dito kung paano nahabag ang Panginoon, no po. Nahahabag ang Panginoon hindi lang sa mga may sakit, no po, sa physical, kundi mas nahahabag ang Panginoon sa mga may sakit sa espiritual. Nahahabag ang Panginoon sa mga tao na alam nila, okay sila, pero deep inside ng puso nila, ng buhay nila, may sakit sila, no po. Kaya ito po, no po, ang mapalad ang mga taong lumapit sa Panginoon, naranasan nila ang pag-ibig at kahabagan ng Panginoon, no po. Nakita natin kung paano ang paghihirap nila, no po, sabi nga, tinapos ng Panginoon ang kanilang paghihirap sa sakit at sa kanilang kasalanan, no po. At ang nakita rin po natin dito na kung saan lahat ng mga lumapit sa Panginoong Yesus, hindi sila umuwing bigo. Amen. At yun nga po, pinalaya sila ng ating Panginoong Yesus sa lahat nilang sa dati nilang kalagayan. Opo, pinalaya sila ng ating Panginoon Yesus sa dati nilang kalagayan, lalo na yung mga may sakit, lalo na yung maniningil ng buwis, ito po, yun. At sabi nga po, nakatanggap sila ng bagong buhay, no po. Binago sila ng Panginoon, yung dating nga nilang kalalagayan, naging bago na, no po. Sa kanilang paglapit sa Panginoon, taglay nila ang pananampalataya at pagsunod, no po. Yun po yung mga pinagaling ng ating Panginoong Yesus sa physical and then sa spiritual. Sino po yung tinutukoy ko na ito naman po yung mga kawawa. Kawawa at kahabag-habag ang mga taong namumuhay sa kanilang tradisyon, sa mga kautusan, pero walang tunay na ugnayan relasyon sa Panginoon. Sumusunod sila sa turo ng tao, aral, at pero sa turo ng Panginoon, hindi sila nananalig o nananampalataya. Nakita
po natin sa bawat eksena, nandun yung mga Pariseo, nandun yung mga eskriba, excuse po, na kung saan sila yung tagapuna, no po. Nandun lang sila parang mga marites. Yung po, tagapuna sila. Yung pinupuna nila yung bawat ginagawa ng Panginoon, no po. Kaya hindi nila na-receive yung kahawahan at kahabagan ng Panginoon kasi hindi naman sila totoong lumapit sa Panginoon, no po. Yun nga po, sa kanilang pananaw, sa pananaw ng mga tao, alam naman natin yung mga Pariseo, no po, sila yung parang sinasambanan ng mga tao, no po. Nandun yung pagrespeto ng mga tao sa kanila. Pero deep inside ng puso nila, no po, wala silang ugnayan, wala silang totoong relasyon sa Panginoon. Kaya sila yung totoong kawawa. Compare sa mga lumapit sa Panginoong Yesus na may sakit, no po. Pero mas mapalad po sila kasi yun nga po, naranasan nila yung kagalingan ng Panginoon physically and then spiritually. Naranasan nila kung paano sila pinalaya ng Panginoon sa dati nilang kalagayan. Naranasan nila kung paano sila binigyan ng bagong buhay, no po. Kaya mas mapalad talaga yung mga lumapit sa Panginoon na taglay yung pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Compare sa mga tao na yun nga po, nag-aano lang sila, nagmamanman, no po, na hindi talaga totoong lumalapit sa Panginoon. Kaya, no po, sa buhay po natin, no po, nawa may natutunan po tayong aral dito, no po, na kung saan mapalad tayo na lumapit sa Panginoon, nakaranas ng kanyang pag-ibig, nakaranas ng kanyang kahabagan, inalis tayo ng Panginoon sa dati nating kalalagayan, no po. Kaya mapalad po tayo na, yun nga po, na dati, wala man tayong yes, mayroon tayong alam sa salita ng Panginoon, pero parang Pariseo tayo, no po. Sumusunod tayo sa turo ng tao, pero hindi tayo talagang sumusunod sa salita ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, tinatagpo niya tayo, no po. Nalaman natin ang katotohanan, pinalayan na po tayo ng Panginoon, no po. Kaya ngayon, na nalaman natin ang katotohanan, namumuhay na tayo sa katotohanan sapagkat ang totoo ang ating Panginoong Yesus, no po. Naranasan natin ang kanyang pag-ibig, naranasan natin kanyang kahabagan. Sa buhay po natin, no po, ano po ba yung naging kaparaanan ng Panginoon? Paano tayo tinawag? Paano tayo pinagaling ng Panginoon? Sa amin pong buhay, no po, bilang na rin po patotoo, kami po gumamit ang Panginoon na yung tito ko noon may sakit, no po, mayroong nervous breakdown, no po. Yun po yung naging kaparaanan ng Panginoon upang kami totoong lumapit sa Panginoon. Kasi dati-dati po, masyado po kaming radikal sa aming kinagisnan. Ang aking pong nanay ay nananalangin sa mga patay. No po, yung mga, halimbawa, 1 year na namatay yung tao. Kami yung tinatawag para ipanalangin, no po. Tapos, sa tuwing Holy Week, kami rin, yung nanay ko rin po yung mga nagro-rosaryo. Pero nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi inalis niya kami doon, no po, pinalaya niya kami doon. Nalaman namin ang katotohanan na dati namumuhay kami sa kadiliman talaga, no po. Gusto namin na mapalapit sa Panginoon, pero noon, no po, hindi pala totoong Panginoon ang sinusunod namin. Kaya nagpapasalamat kami, ginamit niya yung sitwasyon na yon, no po, yung nagkasakit yung tito ko kasi doon po nagkaroon ng pastor na nangaral ng salita ng Panginoon, no po, upang amin pong malaman ang katotohanan. Kaya doon namin, yun ang naging kaparaanan ng Panginoon para kaming lahat ay gumaling. Hindi lang yung tito ko yung gumaling sa kanyang physical, no po. Kami rin naman po kasi, excuse po, ay mayroong karandaman sa spiritual. Kaya yun po ang naging kaparaanan ng Panginoon. Sa atin din mga buhay, no po, mayroong kaparaanan si Lord kung paano mo naranasan ang kanyang hawa, tabag, ang pag-ibig niya, kung paano kanya inalis sa dati mong kalalagayan, na dati tayong makasalanan pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon, no po, na dinala niya tayo kasi gusto ng Panginoon dahil siya'y banal, gusto ng Panginoon na maging banal din po tayo. Yun po, no po, kahit na maiksi lang po yung aking exaltation, no po, nawa
ma-insight po natin sa ating pinagbulayan na mapapalad ang mga taong lumalapit sa Panginoon sapagkat mararanasan nila ang awat kahabagan ng Panginoon. Nataglay nila ang pananampalataya sa Panginoon, totoong pananampalataya sa Panginoon. Kaysa naman, yun nga po, alam nila yung salita ng Panginoon, yung batas ng tao, pero hindi naman nila sinusunod at hindi naman sila totoong naniniwala o nananampalataya sa Panginoon. Kawawa yung mga tao na yon. Kaya salamat po sa oras na to, salamat sa pagkakataon no po na may bahaging salita ng Panginoon. To God be the glory po. Amen. Amen po. Amen. Ba't ba napindot ko yung smile? Yung laughing. Amen. Dapat palakpak eh.